Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras para sa mga kapuso natin gustong yumaman. 10:33 na po ng umaga. Hindi mo na kailangan pa ng dyaryo o internet dahil sa programang ito may classified ads na. Dagdag pa ang tips sa pagninegosyo o kahit pa hanap mo lang ay payo. Super serbisyo, trabaho at negosyo. And the CMMA goes to DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo, GMA Network Incorporated. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Magandang umaga mga kapuso. Sabado na naman. Ngayon po ang unang araw po ng Sabado. Unang Sabado ng buwan ng July mga kapuso 2026. Ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang kayo pa, ngayon wala na. Ano to? Ibang hugot na naman to, no? Magandang umaga sa mga kapuso natin na laging nakatutok sa ating programa. Marami kaming mga inihanda para sa inyo. Lagi namin sinasabi pagsapit po ng alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga, marami kaming mga inihanda na mapaksang, punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Di ba? Mga paksang mga pwede natin gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalong-lalo na sa usapin po ng pagnenegosyo at sa usapan po ng trabaho at sa self. Sa self talaga. At syempre mamaya may makakausap po kaming mga eksperto. Ang dami namang mga eksperto yan. May makakausap po kami mamaya mga kapuso, isang eksperto. Titignan natin mga kapuso kung ano nga ba yung epekto sa mga manggagawang employer, maging yung mga employer, negosyante, ng tinatawag na wage hike, yung dagdag na sahod dito sa NCR na minaliit po yan ng isang grupo ng manggagawa. Konti lang daw po kasi yung 85 pesos na wage hike. Tingnan natin yan ba ay angkop lamang ba sa napapanahong panahon? Tama ba? Napapanahong panahon? Na angkop lang ba yung 85 pesos po sa mga panahong ito na kung saan napakataas na po ng mga pangunahing bilihin. So may makakausap po tayo mamaya na isang ekonomista, ipapaliwanag po niya kung ano na nga ba yung estado ng tamang ng tamang buwan ng sahod para tayo sapat na mabuhay. Para sa mga katulad namin ni Erica na single for life. Claim na. May violent reaction. At syempre sa ating swakto mamaya mga kapuso, ito po isa sa mga favorite kong kainin na Erica mga kapuso natin na laging nakikinig, pizza. Ay, parang ang sarap humingi mamaya ng payo mamaya mga kapuso sa ating makakapanayam kung paano nga ba magnegosyo ng pizza, lalong-lalo na sa ngayon mga kapuso. Ang dami ng mga pizza dyan sa kaliwat kanang street. Kaliwat kanang street talaga. Sa ating bansa, so pasarapan pa rin ba ang basehan? Pagandahan pa rin ba ng disenyo, ng menu? O kaya anong mga papayo nila sa mga katulad natin, mga kapuso natin na nagnanais magnegosyo katulad na lamang ng ating makakausap mamaya ang kanyang negosyo ay pizza. At syempre hindi pa po ako nagpapakilala, yours Tuti! At syempre ang ating Beshi Marie ng Barangay at Purok at Sitio. Beshi! Sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ito po ang inyong kapuso, Pamela Adriano. Yan, magandang umaga. Good morning mga kapuso. Nabanggit ko na kanina pa yung ating mapag-uusapan. May dagdag sahod ka daw.
Ako? Kasi ang bait-bait mo daw, sipag-sipag mo daw. Totoo naman. May 85 pesos ka sa akin. Yan ba yung sapat para sa'yo? Okay na ba Yun yan? nga eh. Alam mo na interview na rin kanina nila. Nila Ma'am Weng naman sa Double Weng sa Double B. Si Sir Leiko naman, isang ekonomista. Patungkol naman, in relation din doon naman sa upper middle income status na daw Ano na ang ba tayo? Pilipinas. Naniniwala ka doon? Upper Wait, middle hindi, income wala- status. Di pa tayo sumasahod. Diba? Tapos sinanong nila kung ano daw ba, kung may tawag nito, kung may epekto ba yun, yung 85 pesos na dagdag sa arawang sahod. Parang, Titignan natin din, Diba? lalo-lalo na sa usapin po ng pagnenegosyo naman, sa side naman ng pagnenegosyo at sa mga employer din, pa makakausap natin. Oo. Pero titignan natin, malaking bagay din yan mga kapuso ha. Mas masabi Yes. nga nila, mas maganda na meron meron kaysa kaysa wala. wala. Oo, pamasahe na rin yan. Pero totoo, 'di ba? Kahit sabihin natin na hindi sapat, 'di ba? Talaga namang hindi sasapat lalo na sa mahal ng bilihin. Totoo. Kahit papaano, 'di ba, mabuti at mayroong taas sa sweldo. Naman. Anyway, mamaya pizza naman ang ating pag-uusapan. Favorite? Mahilig ka sa pizza? Oo naman. Anong favorite mo? Lahat eh. Lahat? Lahat may gulay, lahat meat, pepperoni, lahat. Pero alam mo ba, Pam, mga kapuso, maraming nagtatalo pagdating sa pizza. Yung pineapple. Pineapple, yung Hawaiian Okay lang daw. naman sa akin. Ikaw? Okay lang. As na sa probinsya, na yan usually yung, alam mo yung oven-oven sa probinsya, Pam? Hindi yung kulay, yung mga sikat dito, Yes, yung oo. mga may brand. Sa Oo. probinsya, yan yung mga karaniwan na inihain nila. So, Diba? nasanay na ako na may pineapple yung, Yes. yung pizza. Pizza. Ang pinaka-paborito ko recently naman, Pam, is kangkong spinach. Creamy spinach. Ang sarap. Kangkong spinach. Ang sarap. Kaya mamaya papayamanin tayo ng ating makakausap mamaya. Babahagi niya ang kanyang naging sikreto sa kanyang swaktong negosyo. Magsama-sama po tayo alas 10:30 hanggang alas 11:30. Dito lamang po yan sa programang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ito ang DZWB Super Servicio. Trabaho! At negosyo. Labanan ng fake news! Dapat totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Bago tayo magpatuloy ng ating usapan mga kapuso, ito muna ang mga bagong mga balita. Tinatawag na Jericho Walk na layong hikayati ng mga senador na isang tabi ang kanilang personal na interes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isinagawa ng ilang grupo sa labas ng Senado. Mga magkikilos protesta sa Lunes na unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi papayagang makapwesto sa harap ng Senado at sa kahabaan ng Jokno Boulevard sa Pasay City ayon sa NCRPO. At kaso ng dengue sa Quezon City ngayong taon, umabot na sa mahigit 2,800 ayon po yan sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Philippine Army tumulong na sa pagtatayo ng mga bagong bahay sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Samantala, labas naman tayo ng ating himpilan, bahagi ng Calao Avenue sa Maynila, sarado sa mga motorista dahil sa kilos protesta. Manny Vargas, Manny! Abiso motorista tayo dahil sa hindi pa nadaraanan hanggang sa masandaling ito ang magkabilang direksyon nitong Calao Avenue sa pagitan ng Rojas Boulevard at ng Del Pilar Street. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta ng mga militanteng grupo, partikular na rito yung mga kabataan na tinutuligsa ang manay paggamit ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa mga gera nito. Sa iba't ibang mga bansa, partikular na yung kanilang away kontra naman sa China. Inaakusahan din ng mga kabataan at ng mga militanteng grupo ang Amerika ng pagkakasangkot sa pagsira ng kalikasan ng Pilipinas. Kanilang tinuligsa ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpayag naman na magamit at pagiging bahagi umano na tinatawag na proxy war ng Amerika sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga sandaling ito ay nagiging bagamat mainit na nagpapahayag ng kanilang salubin ng mga militante ay maayos naman ang sitwasyon at walang girian sa pagitan nila at ng mga nakaharang na mga pulis. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Balitang totoo. Antas ng tubig sa Angat Dam muling bumaba sa critical level. Balita mula kay Christian Manyo. Christian.
Uling bumaba sa 160 meters na critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa pinakauling datos mula sa Pag-asa, as of 8 a.m. ngayong July 4, ang level ng tubig sa Angat Dam ay nasa 159.75 meters mula sa 160.10 meters kahapon. Bukod dito, mas mababa na rin sa normal high water level ang level ng tubig sa iba pang dam sa bansa, kabilang na ang Ipo Dam na nasa 100.30 meters, Lemerso Dam ay nasa 79.52 meters, ang Buklaw Dam na nasa 740.40 meters, Binga Dam na nasa 567.42 meters, maging ang San Roque Dam na nasa 229.39 meters. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Oras para sa mga kapuso natin gusto makalaya sa kanilang mga pinagkakautangan. 10:42 na po ng New Umaga. Super serbisyo, trabaho, negosyo. DZBB Super Radio number
At kayo'y nakikinig pa rin at nanonood mga kapuso ng programang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ito ang DZWB Super Serbisyo Trabaho At negosyo. Your Study! Sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ako po inyong kapuso, Pamela Adriano. At nasa linya na po natin mga kapuso ay isang ekonomista, si Sir Michael Ricafort. Sir Michael, good morning! Sir, good morning po. Good morning! Taga-subaybay. Nice to be back po. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Sir Mike. Dahil pag-usapan natin, di ko alam kung good news ito sa ilan. Kasi yung mga iba naman, bad news daw. Kasi maraming umaangal. Yung 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa NCR. Kayo, sir, sa panig po ng ekonomista, nung inaprubahan po itong wage hike na 85 pesos, sa tingin nyo, para sa inyo, paano nyo tinanggap ang wage hike na ito? Ano naman po ito? Based yan sa regional wage boards. No? Well, tripartite, meaning to say, nag-agree yung labor group, yung yung pamahalaan, at of course, yung mga nagpapasweldo, yung mga employer. No? So, ayun naman yung mekanismo ng ating bansa for many years and decades. No? Pero medyo malaki to in terms of percent. No? That's 12.2%. Yung 85 pesos na yon, no? Sa Metro Manila. From 695, 'di ba, magiging siya, no? Yung kategorya na 'yon, magiging siya. Magiging 780, no? So, last year kamusta po ba? 7.8% po last year noong 2025. Yung mga nakaraang mga taon, no? Lalo na noon kasi tinutugunan yung mataas na presyo ng langis dahil nga sa external factors. Parang this year, no, yung giyera sa Iran, sa Middle East since February 28, 4 years ago, yung Russia-Ukraine war. Noong time na yon, kasi hawig din yung parameters, sumipa din yung presyo ng langis, apektado yung ibang presyo ng bilihin. 2022, yung wage hike, to 23, 24, ang nag-average po 6 to 7%. Yung pagtaas, compounding po yon. So, yun naman po yung mekanismo, no? At least, may ibsan yung burden ng mga manggagawa natin, no? Dahil dito sa aumento sa sahod, no, sa minimum wages, no. Pero syempre, nagkasundo-sundo naman sila, no. Tatlong tripartite and well, kasi ganito 'yan. Ang epekto sa ekonomiya, well, at least makakatulong do sa mga manggagawa natin, yes. No. Pero syempre yung mga negosyo, industriya at ibang institusyon, try din nila ipasa yung mas mataas na labor cost sa mga produkto at serbisyo nila. No? Kaya yun po yung epekto noon kung meron silang pricing power na tinatawag. So, maring makadagdag din sa inflation. No? Kaya ganun yung, syempre, meron namang, well, yung mga nasa formal sector, makikinabang sila. Sa informal sector, yung mga hindi covered ng wages, maring, hindi sila covered. So, kasi kung nasa informal economy po sila, so yung covered po talaga yung kikinabang. That's number one, no? Ano po yan, effective, di ba? Sabi, effective daw ng July 19, yung 'di ba, yung 60 pesos, yung 25 pesos by January next year, no? So, yun po, magkaka-impact din yun kung may pricing power yung mga negosyo o industriya, meaning meron silang capability na magpasa do sa presyo ng, kasi tumaas yung labor cost, o ipapasa rin yun sa ibang presyo ng bilihin. Pero it's a function of competition kasi may ibang mga negosyo at industriya, dahil sa competition, whether local competition yon or sa imports, maring hindi lang mapasa. So, mangyari nun, magkakaroon sila ng tightness sa tubo, sa margins sa tinatawag. May margin compression. So, yun po yung magiging epekto. No? Pero at least, ayan, pinapangarap yan ng marami natin mga kababayan na natupad na. No? Ang tanong, kasi syempre, kung iba-iba yung epekto sa iba-ibang tao. No? Sabihin nila, ano ba yan? Sapat ba yan o hindi? Ayun, that's subject to discussion. Pero at least nagkasundo-sundo yung kumbaga yung dynamics, yung structure,
yun na po yung naging no, nag-agree po yung iba-ibang sektor. O, nagkasundo-sundo po sila. Oo. They meet somewhere in between po. May mga nababasa kami at maraming nagtatanong, paano ba i-categorize ka natin na Sir Michael? Kasi sabi nila, oy, may wage hike. Akala nila lahat applicable across the board. Paano ba natin ma-establish yung isang manggagawa ay minimum wage earner, below naman siya, at yung sobra-sobra na hindi na siya pwedeng patawan ng 85 pesos na dagdag sa sahod? Depende yan sa Depende yan sa sa kalagayan ng negosyo o kumpanya. Kasi kahit ngayon, 'di ba? Meron din namang supposedly merong mga hindi covered na rin, yung pero may mga kondisyon yung batas. Nasasadat yan sa batas eh. Tapos depende sa kategorya ng workers, no? Pero generally ito Metro Manila muna. Ayun, do sa may isang kategorya na gano'n, no? From 695 pesos yung pinanggalingan bago nitong wage hike o plus 85 magiging 780 pesos per day, no? May categories pa yan, merong non-agricultural workers, may agricultural workers sa iba-ibang riyon, iba-iba rin kasi iba-iba yung kondisyon, iba-iba yung economic conditions and business conditions sa iba-ibang riyon, no? So, pero yun, susunod din yung ibang rehiyon, no? Tatalakayin din nila yung kanilang respective na regional wage boards. Sa tripartite din. Equally represented din yung mga manggagawa, yung mga nagpapasahod, yung mga employer, at pati rin yung pamahalaan, no? Yung authorities, no? So, ayun, nasa batas po lahat yan. Klaro naman po yun. Kung sino yung covered, sino yung hindi cover. Tapos, yun po, pati kung meron mang kasi hindi lahat ng negosyo pare-pareho eh. May malakas, may mahina. Yung malakas, walang problema. Totoo. 'Di ba? Kayang-kaya nila. May mga yung iba to start with, mahina for various reasons, no? Napakaraming variables, whether competition 'yan, whether yung sa nature ng produkto, yung demand sa produkto, yung competition kasi whether local or with competing with imports, and of course competing with other products. Alam naman natin kung paano mag-evolve ang technology din, yung mag-evolve din yung demand ng mga tao, no? Kaya yung ibang industriya na medyo malakas, kaya nila. Tapos conforme na rin yun sa yung mga malalakas na kumpanya, conglomerates, mga negosyo, industriya, kung isasama rin yung ito nakatakda talaga sa batas, minimum wage earners. Paano yung mga higher categories, di ba? Kasi maaaring may usually yung practice sa business, no, sa business sector, yun kasi meron din competition sa labor market no? Kumbaga parang minsan rin yung may mga opportunities din yung mga manggagawa na baka meron din sila makikita na may mataas na offer na mga negosyo or businesses or mga industriya, no? Kaya nagpa-function din yon. Doon din susunod yung as a matter of practice. Because of competition also in the labor market, kahit beyond do sa minimum wage earner, meron ding adjustments do sa hindi saklaw ng batas. Pero based na yun sa business practice, no? So based na rin sa competition. Kasi otherwise, kung lilipat yung ibang mga trabahador kung saan may mas magandang oportunidad, no? Yun, i-consider yun, no? Kasi syempre, lahat naman apektado ng inflation. So may consideration din. Dapat, hindi lang naman minimum wage earner yung apektado, pati rin naman yung maybe yung mga lagpas sa minimum wage na nakikipagsapalaran din sila, apektado sila sa mga mataas na yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin in recent years, no? Mabuti na lang yung world market, yung world oil market medyo halos na retrace na yung increase sa langis sa world market halos nabawi na, at least yung inflationary pressures hindi na ganun kalaki, nabawasan na. But the thing is, may stickiness pa rin kasi sa inflation kasi hindi lang naman presyo ng langis sa world market, no? Paano yung ibang presyo ng produkto sa world market, yung ibang commodities. Kasi yung iba napasa na yung cost, no, early on. Halimbawa yung dollar peso, yung exchange rate, kasi we're a net importing country, kaya nagmamatter yon. Nag-i-import tayo ng maraming bagay, di ba? Yung halos lahat na langis, ini-import natin, nag-i-import din tayo ng mga sasakyan, capital equipment, yung mga commodities na wala tayo, yung mga wheat, yung mga flour, pati ibang agricultural products na wala tayo or kulang sa atin. May ASF ngayon, pati yung pork, partly yung ibang pork hindi import, and so on and so forth. Malakas tayo mag-import kahit consumer goods, no, ibang produkto. Kaya
ang palitan kasi ng pera, medyo yung dollar peso exchange rate nasa 61.40 levels. Medyo mataas pa rin po, no? Kahit na bumaba na yung presyo ng langis, sa world market, yung gasolina, diesel, nakita natin nagka-rollback in recent weeks and months, no? Pero yung dollar peso medyo na kasi worldwide mataas yung dollar pa rin, no? Yung dollar yan galing sa 40-year high. Although medyo bumaba na in fairness, medyo bumaba na ng konti sa 160 per US dollar na yung dollar yan. Pero galing yan sa almost 163. That's the highest since 1986 in 40 years. So hawa-hawa, kaya medyo elevated yung dollar. Ano po yung punto dito? Magmula po kasi nung gera, yung dollar umakyat ng for more than 4 months, it's February 28, yung gera sa Iran and Middle East, umakyat po yung dollar ng more than 6%. So palitan pa lang po ng pera, kada importation natin, whether langis yan, mga sasakyan, at iba-ibang produkto, basta imported, ultimano, tumaas kagad ng palitan pa lang ng pera, 6%. Wala pa dun yung presyo ng mismong commodity o produkto. Kumusta naman yung dollar? Halimbawa, 4 years ago, Russia-Ukraine war, 51 lang po yan. Ngayon, 61 level, so 10 piso yung tinaas, mga 20%. So, ganun din po yung epekto. Yung dollar nga po, yun din, yung based sa official statistics natin, yung naka-apekto rin yung purchasing power ng peso in recent years because of inflation. And medyo consistent din naman po, not necessarily the same, pero medyo consistent din sa pagtaas ng dollar. Kasi pag nag-aangkat tayo, like nung mga, noong 2018, yun po yung starting point, 49 lang po yung exchange rate noon. No? Ngayon, 61. So, umakyat na po ng halos 25%. So, medyo may konting pagkakahawig din doon sa pagbaba ng purchasing power ng peso dahil nga sa inflation. Kasi ganoon din pagka mag-import tayo ng yung mga produkto na yun, mas mahal dahil lang po sa palitan ng pera. So may stickiness. So syempre yan, with the wage hike, meron pa rin pong epekto yan sa presyo ng mga bilhin. Kasi syempre tataas yung production cost, yung paggawa ng mga produkto, mga sa serbisyo, papasa din po yan. May El Nino, yung El Nino po hanggang early next year yon. Kasi pag may El Nino, hindi lang naman po dito sa Pilipinas. That started in June hanggang early 2027. Kulang yung rainfall, below average yung rainfall, no? Ngayon, medyo tagulan pero below average. No? Ibig sabihin nun, yung production sa agriculture, mababawasan, lalo na yung mga crops like yung mga palay, yung ibang pananim. Kasi pag konti yung ulan, konti din yung supply, konti din yung napoproduce. Siyempre, yung fertilizer, dahil nga po doon sa gera sa Iran, no? Tumaas po yung fertilizer, so tumaas yung food cost, ayun magiging impact. May epekto pa rin po sa inflation yung lahat ng iyon, no? Go ahead pa. Yung nasabi nga natin parang lahat may impact din yung pagtaas po ng 85 sa arawang sahod ng minimum wage earner dito sa NCR. Dun sa side ng mga negosyante din. So yung kanina na anuhan nyo, ano to magiging good side sa mga negosyante natin itong 85 pesos na wage hike? Well, yun nga po yung ability, yung what is key really sa mga nagbabayad ng yung nagbabayad sa mga workers, no? Yung mga employer, yung mga institusyon, no? Lahat ng mga may manggagawa, yung mga industriya, ibang well, kasi syempre kahit yung gobyerno, kasi nagbabayad, may mga empleyado rin sila, no? So, kung tataas yung labor cost, what is really key there, syempre pag tumaas yung production cost, lalo na yung mga negosyo, may competition, siyempre, ipapasa nila. Ipapasa nila. Magtataas sila ng presyo, yung pricing power na tinatawag. So, kung may pricing power sila, well and good. Yun nga lang, apektado na doon sa mga nabili. No? Pero sa kanila, from their point of view, mapapasa nila yung pagtaas ng cost of production nila sa pamamagitan ng mataas sa presyo, yung selling price. Pero, what if mahina na to start with yung kasi hindi naman lahat ng negosyo malakas. Hindi naman lahat ng negosyo malaki na kaya i-absorb yon. What if yung medyo mas maliliit na negosyo, lalo na yung mga may financial problems, no? Yung mga may competition, walang pricing power. So, wala silang pricing power, hindi sila makapagtaas ng presyo kahit tumaas yung production cost, no? So, yung mga medyo naghihirap na negosyo at industriya to start with, magkakaproblema sila kasi maaring magtipid sila sa ibang bagay at meron ding risk na magbawas sila ng workers or kung talagang mahina na talaga yung to start with even before all of these things, no? Mahina talaga yung mga type ng negosyo na yon.
Yung iba, may risk din na magsara. Mhm. No? Yung realidad hindi po pare-pareho po kasi yung impact. Mm-mm. Tapos, syempre, ayun, that's the only way. Kasi kung yung, from the point of view ng mga manggagawa, tumaas din yung cost of living, o the only way na makabawi sila, yung pagtaas ng kita, lalo na kung yun lang yung inaasahan nila. Ganon din naman yung mga negosyo. Kung ang tanging paraan nila, makabenta ng produkto, yung serbisyo. So, the only way na mabawi nila yung mataas na inflation at ngayon yung pagtaas ng wage cost, yung mas mataas na selling price. At yun din, mararamdaman din yun ng mga mamimili. Yun ang minamanage actually ng monetary authorities din, yung tinatawag na second round inflation effect. Kasi ayan talaga yung impact nun, magpasa-pasa. So, minsan nagde-decide din yung, kaya nga yung mga central bank, yung sa atin at sa buong mundo, yung iba nagtataas ng interest rates to slow things down, to better manage inflation, to better manage inflation expectations. Kasi yun yung clamor dapat nire-renda yung inflation para maging sustainable po lahat. Yan, masustain yung mga wage hike, masustain din po yung mga price hike. At hindi kasi otherwise, mag-spiral yan magiging vicious cycle. Lahat na lang gusto magtaas. Yeah, oo. So, parang chain reaction, taas presyo, o gusto mataas wages, o taas na naman presyo. So, parang magiging vicious cycle siya. Kasi kahit sa learning from the past economic cycles for many years and decades. Kahit hindi lang naman po dito, kahit sa Amerika, ganun din. Yung mga ibang bansa sa buong mundo. Minamanage po talaga yung So, minsan, kung kailangan ni-engineer yung slowdown sa economy by way of higher interest rates, they would do that to bring down kasi inflation to the acceptable inflation targets. In this case, in the Philippines, the target is 2 to 4%. Ngayon po kasi inflation nasa 6.8%. No? Ang official target po ng central bank for this year is 6.5%. And next year, mga 4.5% yung average inflation. And by 2028, 3.1%. Ito yung official targets. Kaya, yun, talagang ang trabaho po ng mga central bank, yung price stability na tinatawag, yun po yung mandato nila. Or stable prices or stable inflation, kahit nandiyan po lahat yung mga, they have to manage all of those. Yan, yung mga dynamics ng wage increase, pati yung mga epekto sa ibang presyo ng bilihin. Sir Michael, in connection with that, dahil dito sa 85 pesos na dagdag sa araw ang sahod ng mga manggagawa, gaano kataas yung percentage na iaakyat ng inflation rate natin? Ano yung nakikita ninyo? Yun po yung official estimate, yung binanggit ko kanina, no? 2 to 4%. Yung base case, yun po yung target. 0.2 to 0.4%. Yun po yung target, 2 to 4%. Pero yung actual po yung huling datos po ng Mayo, nasa 6.8%. Tapos, although nag-slow down na yan from nung Abril, 7.2% to kasagsagan ng gera. Pero syempre, effective po yan July, no? Opo. July 19, at least yung part nun, yung 60 pesos. So, ayun, may impact po yun. Kung makapasa ka agad ang presyo ng mga bilihin, o kung yung mga ibang mga produkto, ibang serbisyo sa ekonomiya, ayun, magkakaroon po ng reflection kung yung ability kung hanggang saan nila mapapasa. Kasi dahil may competitive forces at play din Pwede nila mapasa na buo, no? Kasi hindi lang naman yun yung production cost. That's a major part of the production cost for many businesses and industries. Kasi syempre, meron pang upa, may kuryente, may raw materials. So, i-blend mo yun, i-average mo yun. Pero in this case, yung wage hike sa Metro Manila, that's 12.2%. Pero kasi Metro Manila pa lang po yan. So, that's just one of many regions around the country. Yung ibang rehiyon, susunod pa lang po. Pero it would come. Nakita naman natin yung track record pagdating sa wage, yung sa regional wage boards. It would come in due time later this year. So doon po unti-unti yung epekto sa inflation natin. Baka magka-pick up na rin po yung realidad. Go ahead po. So overall po, nakikita nyo, positive talaga itong 85? Well, compared to the previous years, medyo malaki po yan. 12.2% compared to last year na 7.8%. And yung 2022 to 2024, ang average 6% to 7%. So, makatulong din to. Pero depende sa perspective ng mga tao. Iba-iba yung epekto sa iba-ibang tao. Depende rin sa pattern ng paggastos nila, no? Yung lifestyle, of course, yung dependents, no? Kasi, syempre, iba-iba yung effects Kahit nga po yung
Oo, yan. Kaya nga in recent years, ayan din yung naging datos, no? Kumbaga, minsan yung iba-ibang datos, tulad yung World Bank na huling report, di ba? Umangat daw yung ranking ng World Bank yung nagsabi nun, no? Credible, although World Bank is a lender, it's a multilateral financial institution, so sila po yung nagsabi na umangat yung ranking ng bansa natin to upper middle income country status. Sila po yung nagsabi nun. Yung epekto, syempre, iba-iba. No? Maaring report card yan nung nakaraan, kasi dahil maaring nakatulong din yung wage hikes. Kasi yung storya po niyan iba-iba eh. Sige, maaring tumaas yung per capita na tinatawag na per capita kada Pilipino, yung average na output sa ekonomiya, $4,850. That's 300,000 pesos per year. O pag yung per Pilipino daw, yun. O kada buwan, 25,000. Yeah, ayun yung output ng bansa natin. No, output. But that is not necessarily yung sweldo o kita. Pero naka-average po yun kasi tulad po niyan, iba-iba yung epekto sa iba-ibang tao. No, yung maaring yung iba nakikinabang, no? Yung iba naiwanan nasa laylayan. Kasi sa maraming bansa naman, may poverty incidence pa rin. Meron pa rin pong mga incidents ng kahirapan. Kahit yung mga survey, no? Para sa inyo, sir, ano yung buwan ng sahod na ideal para mabuhay tayo ng sapat? Yung tipong masasabi natin makasurvive tayo? Yan, meron naman tayong mga nakikitang iba-ibang studies eh. No hard and fast rule, pero may mga approximation, di ba? Depende sa institution. Pero karamihan yan, mga think tank, yung nagbibigay niyan. Yeah. Kasi yung mga multilateral, bihira mag-suggest din eh. Yung mga credible na global multilateral institutions, yung mga ibang think tanks. Yung ibang think tanks meron. Pero kasi ang daming variables involved. Yung iba, yan, tulad yan, yung sa wage board, di ba yung siyensa doon, di ba? Dahil ano yan eh, may negotiation yan. They meet somewhere in between. I-balance nila lahat na, sir. Kasi usually ang petition, ganyan yung labor dynamics eh. Kahit nga hanggang sa di ba, pagka yung mga collective bargaining agreement, yung mga ganun, no? Kahit sa ekonomiya, ganyan din, di ba, yung regional wage boards. Siyempre, minsan yung petition ng labor groups, mas mataas. Tapos naman, yung mga nagpapasahod, mas mababa. They would meet in between. Just like in a typical, that's the art of negotiation also, no? Pero siyempre, may reality check doon. Ano ba yung realistic on both sides, on all sides? Kasi kasama rin yung gobyerno doon, yung authorities natin, no? Kaya, no hard and fast rule, pero doon nila na-derive yun. At lahat nag-a-adjust doon, kahit yung mga negosyo din. Kasi siyempre, pag nagpa-presyo silang produkto nila, dapat abot kaya. Kung ngayon ang minimum wage, minsan din yung siyensa na ina-apply ng mga iba-ibang negosyo at industriya. Dapat kung abot kaya ba yung mga produkto nila, dapat yun ang sinasalang-alang nila. Kung ano yung, lalo na kung ang produkto nila nagkikater sa mass market, sa mga masa. No? Kung ano yung abot ng mga typical or average sa Pilipino na tinatarget nila as market. No? Kaya, ayun, syempre, depende rin yan. Ilan yung anak, ilan yung dependents, ilan yung family members, yung lifestyle, no? Kasi kung saan lugar, kasi iba-iba yung rental rates, no? Sa Metro Manila, iba. Sa mga probinsya, iba. May differentials eh. Kaya nga po ganun din yung sa regional wage boards. Dinidetermine nila yung unique, yung mga peculiar, yung na mga economic conditions sa bawat lugar at doon nila sineset yung mga kanya-kanyang wages sa iba-ibang rehiyon po, no? So, yun po yung doon. Pero syempre, yung iba, maaaring sabihin nila na iba-iba epekto sa mga tao. Iba sabihin, maaaring kulang kasi kung mas malaki pamilya nila. Yung iba naman, mag-a-adjust sila, no? Para angkop doon sa kung ano man yung sinad sa batas at kung ano yung sinet sa industry. Pero Sir Michael, itong 85 pesos na to, na aumento sa araw ang sahod, sa tingin nyo, malaki ang ikatataas or ikasisipa nung yung purchasing power? Malaking diferensya? Relatively compared to dati na wala pa itong 85 pesos na aumento? Well, kasi in peso terms, kasi yung at least to, yung 12.2%. Mas malaki to, yung last year 7.8%, no? Yung 2022 to 2024, 6 to 7% yung average. So, mas marami siya. Di hamak. Pero kasi rin 'yon. Yung mga presyo ng bilihin, gaano ba sila yung iba-iba yung taon din ng yung rate ng price increase sa mga bilihin.
iba-iba rin, no? Mm-mm. So, at least ngayon, medyo... May kaginhawaan, kahit papaano, Sir Michael. kasi yung Mm-mm. kasi sino ba nag-trigger niyan? Yung gera. Mm-mm. Wala tayong control doon, no? Yung mga desisyon ng mga nagigera na yan sa di ba sa Middle East, no? Kaya ngayon kahit papaano yung world oil price halos yung tinaas ng world oil price halos balik na doon sa pre-war levels. Yung at least yung local naman medyo lumalapit na, no? Kasi yung diesel nung April nag as high as 150 to 170 pesos per liter. Ngayon parang depende sa lugar, iba nasa 70 levels, no? Tapos yung gasolina mga between 70 pesos to 80 pesos per liter levels, no? Before the war mga around 50 pesos to 60 pesos per liter. So medyo nakita na natin yung worst, no? Kasi siya yung nag-drive ng inflation yung external Yes. factors na wala tayong control. Tayo kasi no choice dahil ini-import natin halos lahat ng langis. So yun po yung lessons din na kailangan mag-adapt din tayo lahat na nagtitipid po lahat na yung iba nagso-solar, no? Yung mga renewable power. Para ang doon hindi dependent sa imported na langis. Yung lalo na tayo halos lahat ng langis natin, gasolina, diesel, ini-import natin. So gumagawa ng paraan yung ating mga kababayan. At least ngayon bumaba na yung cost of solar power. Yung iba kung afford nila electric bikes, e-bikes or electric vehicles, no? Yung mga power plants naman. May mga solar power na, may mga wind power, offshore wind, geothermal. So yung iba kino-consider pa nga yung nuclear, no? May hydro din, although yung hydro may limitasyon yan pagka may drought, no? So, kahit naman yung previous generations na na yan, tinatrabaho na nila constantly yan, no? Yung alternative sources of energy para hindi tayo masyado vulnerable kung may volatility sa geopolitics, lalo na kung may gera at may epekto sa presyo ng langis. Kasi, yun po yung nagtitrigger ng mataas na... Kasi hindi lang naman this year, 4 years ago, doon sa Russia-Ukraine war. 8 years ago, nung binalik ng US yung sanctions sa Iran, no? So, noong 2018. So, kaya, yun po mga external factors that are beyond our control, lalo yung presyo ng langis. At kaya nga dinadiversify din yung culture, no? Ang abag niya 8%. So kailangan din i-boost yung productivity, increase mechanization, higher yielding states, and using the best technologies to improve productivity and lower the cost. And kasi nandun ang poverty incidence din nasa countryside. Kaya para dagdag kita rin sa mga magsasaka natin by using the best technologies para ma-boost yung output, higher yielding seeds, yung mga climate resilient na varieties, mas maraming ani, mas maraming output, at mas mababa yung production cost, nadami yung supply locally, at din tayo mabawasan yung requirement mag-import, at madagdagan din yung kita ng mga magsasaka, yung mga nasa agricultural sector. Sir Michael, maraming salamat. Ang dami natin na pag-usapan ngayong araw. Para maliwanagan din yung mga kapuso natin. Kaugnay dito sa magiging epekto ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earner dito sa NCR. Sir Michael, maraming salamat. Thank you po, Sir Michael. Opo, maraming salamat po, Mr. Tuti, Pamela, at sa inyo pa nga gasubaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po mga kapuso, Sir Michael Ricafort, isa pong ekonomista. Oras mga kapuso, 11:17 na po ng umaga. Super Serbisyo.
Swakto! Swakto! Mahilig ka ba sa pizza? Yan ang swaktong negosyo na ating alamin ngayong umaga. Itatakamin namin kayo dahil lunch na. Alamin natin ang swaktong kwento sa swaktong negosyo ni Erlinda Amil, ang CEO po ng Cras & Co. Ma'am Erlinda, good morning! Good morning po, ma'am. Hi, good morning. Maraming salamat pa sa pagtanggap ng aming panyaya para ibahagi ang iyong swaktong kwento dito sa ating swakto. Ma'am Erlinda, kwentuhan mo nga kami, Cras & Co. Pizza. Paano nagsimula yung idea ng ganito niyong negosyo? Actually, Cras & Co. was established last year lang po, February 2025. And we started po sa school sa CVSU. And then, nung nakita po namin na okay naman po siya. So marami pong demand. So kumuha na po kami ng sa physical store sa labas. And then right now po, nag-expand na rin po kami sa mga events. Sa mga wedding, birthdays, yung nauso po ngayon na niluluto po namin na very fresh po yung dough namin. So pag sinabing fresh yung dough, kayo mismo from scratch, kayo mismo Yes. yung gumagawa kasi may mga nakapanayam na kami dito. Ang in-order na lang nila, yung buo na, nilalagyan na lang tapis kayo, lahat. Yes po, Pagmamasa ng we crust, have kayo our lahat. original dough from our end po. So paano pa yung idea, bakit pizza, ma'am? Since our family po kasi, yung anak ko po is a chef. So nag-start po talaga siya as part owner sa California Pizza. And then, gusto namin i-adapt yun. So, sabi natin, why we made our own na lang, our own company na total. Parang naging hobby na rin siguro namin magluto. But at the end of the day, masaya kasi comfort food namin ng pizza. So, we started at home and then naging paborito na lahat ng Kasi, true enough, kasi very affordable yung aming pizza. At the same time, masarap siya. Kaya yan yung nagkiklik sa amin. And then, we add on na rin ng maraming variety ng food like wings, chicken, pasta. May mga pasta rin kami. So, marami na rin po. Kapag sinabing masarap, ma'am, ano yung kakaiba sa Cras & Co. na, for example, pag kami ni Pamela, titikman namin yung pizza and pasta and wings ninyo, talagang mag-o-order kami ulit dahil masarap, sabi niyo. Anong kakaiba sa Cras & Co? Sa crust ko po kasi kahit malamig na siya, tapos iinitin siya, malambot pa rin po yung crust namin. So wala po kayong itatapon sa crust. Kasi yung iba diba tumitigas na, yung sa amin po talaga hanggang last bite po makakain nyo. At hindi po talaga tinipid sa ingredients. Sobrang po talaga kami, generous kami when it comes to mararamdaman nyo po talaga na Quality. special kayo. Yeah, the quality. Hindi po namin tinitipid. Mahirap ba yung ganitong klase ng negosyo, Ma'am Erlinda? So for kapag mahal mo kasi yung business yung ginagawa mo, wala pong mahirap eh. Actually, passion talaga. Nasa love mo yun. Kapag if you love what you're doing, wala po talagang mahirap. And at the end, yung history po, papasok na lang po talaga lahat. Masaya po. Lahat ng lalabas sa amin, masaya, nag-enjoy sa food. Masaya na rin po kami pag gano'n. Oh, tapos yung negosyo ninyo, ma'am, inilapit nyo na rin sa mga events. So paano niyo paano niyo naumpisahan yung ganitong klase ng pagnenegosyo na pwede to sa events yung pizza natin. So paano nagsimula na nasa party rin kayo, marami ng lamang tumitikim, hindi na lang sa Indang Cavite. So paano nagsimula, ma'am? Actually, na yun namin kasi masyado, collaboration kasi ng family yan. Sa family business talaga. So marami kasing braids, maraming sabi natin, wala pa kami nakikita. Actually, ngayon nakikita ko marami na rin gumagaya sa amin na nagtatayo na rin ng mga pizza bar, ganyan. So, nakakatuwa naman, di ba? At least, for us, feeling namin, nagbabago talaga yung trend yung mga grazing bar, ganyan. So, sabi natin, why not dun sa nakakabusog? Pag yung mga bisita, kasi di ba, from the start sa mga wedding, pag kumain sa amin, alam mo, in 30 minutes, ubus talaga yung pizza bar namin, hindi sa pagdaan. Maganda ba kitaan po, ma'am? Pag yung mga ganyan sa mga events? Alam mo naman ang hungry na, di ba, nag-expand. So, talaga. Kaya nga sobrang mura nung sa amin Kasi ang gusto namin is quality at the same time quantity. Kahit konti lang po yung kita, pero pag volume siya, dumadami na din. Gaya kanina, nagtatanong na si Pamela, ma'am, kasi magbe-birthday na next month. Gusto daw niya magdala ng pizza dito sa opisina. Magkano daw yung pinakamura para mag-avail ng ganyang klase ng serbisyo? Anong size? Meron po kaming
kung makikita niyo po sa aming menu, meron po kaming menu. Sobrang hindi pa naman po kami nag-i-increase so far. So, pwede pa po kayo mag-avail sa amin ng old price. So, ma'am, pag kinukuha kayo sa events, magkano yung ilang piraso at magkano usually? Para sa kaalaman ng ating mga kapuso na may mga events na, sinabi ko na, birthday ni Pamela next month, para paghandaan niya. Pag ilang tao at magkano usually yung pinakamura? Doon tayo sa pinakamura para basic na basic tayo. Meron po kasi kami minimum po na 80 slices to 100 slices. Kapag kasama na po lahat, full set up and everything, kasama, meron na po rin kaming with drinks na rin po, only drinks na rin po yun. As 12,000 lang po talaga yung binibigay namin for the ano. Very affordable po siya. Kasi 14 inches na po yung slice namin. So sobrang laki din. Sobrang usually yun yung largest size no? 14 inches. 14. Kaya sigurado pong busog talaga. Pero actually nakakatawa po sa amin. Hindi lang po minsan 'di ba, dapat po kung 100 guests po kayo, 100 slices lang din po. Yung ibang guests po talaga, hindi na po minsan dalawa agad kinukuha, mga ganun. Kasi sobrang gusto agad nilang tikman lahat yung, actually iba bumabalik pa nga. Sobrang, ang maganda po sa amin, we serve it hot. Yun po talaga siya. Anong mas madaling kitaan, ma'am? Yan pag-events nyo o yung sa physical store ninyo sa Indang? Sa Indang po kasi is talagang, continuous kasi we accept order din po kasi dine-in. So maganda syempre po kung may physical store din. Pero sa events po kasi isang pagod lang kasi pagtapos ng events tapos na. Ganun. Yan. Ganun po siya. So para sa mga nagtatanong, ma'am, ayan, marami nagte-text sa amin, paano umorder? Nasa Grab, Food Panda na po ba sila? Paano sila Actually, kontakin? unprocessed pa lang po yung Food Panda namin. Siguro pa this kami kasi medyo naging busy na po kami sa mga events. So hindi po kasi marami po pong requirements. So inaayos pa po namin talaga. Saan pwede maka-order, ma'am? Online? Facebook, gano'n? Meron po kaming page sa Facebook, sa Crass & Co. Pwede po kayong mag-order na po online. Kasi meron na rin po kaming branch sa Quezon City. Wow, yan. Mas malapit sa amin dito. Oo. So, ma'am, para sa inyo, ano yung sikreto ng pagdinegosyo? Para sa mga kapuso natin na ma-inspire din na magkaroon ng negosyo? Kailangan nyo lang po talaga is yung goal ninyo, yung vision and mission, kailangan nyo mo talaga isa puso lahat yun. And ang isipin nyo po, yung wag agad yung pera. Isipin nyo po agad yung kung paano ka makakatulong sa mga taong nangangailangan ng ganitong business. Kasi alam nyo po, yung kita, it will follow talaga po automatically. Hindi na po namin iniisip kung kikita kami yun. Kasi on our end, yung mga tao po kami behind our business, tinuturing po namin silang family. Hindi po namin sinutulong na isang trabahador lang. We treat them as a family. So, mafe-feel po nila na co-partner din sila ng business. That's nice. So, invita mo po yung ating mga kapuso, ma'am. Saan kayo pwedeng kontakin, hanapin? Go ahead po. Yes po, nandito lang po kami sa Novaliches, Quezon City. Meron po kami page sa Facebook. Crass & Co. Hanapin nyo lang po yung aming logo. Yun lang po yung aming page. Tapos we also have an Instagram. Yun din po, Crass & Co. And then you can touch, meron sa Facebook po namin, makikita nyo po doon yung mga contact numbers namin. And you can choose my number also kung saan. Nandun naman po sa page namin yung mga contact numbers namin. Pati email po. Crass & Co. po. Ayan, hanapin lamang po natin. Ay, good luck, mama. Naway dumami pang events at dumami customer. branches ng Crass & Co. Salamat, Thank you ma'am. so much Salamat po. po. And soonest po, siguro, pag naayos na po talaga namin, pwede rin po namin itong i-offer as a franchise in the future po. Yan ang maganda. Maraming yumayaman sa franchise na yan. Anyway, maraming Thank you so salamat much. and good luck pa sa business, Ma'am Erlinda. Marami din po salamat for inviting me here, Miss Tati and Mr. Pham. Miss Pham. Yan po mga kapuso, si Ma'am Erlinda Amilang, CEO po ng Trust & Co. Bitin na po ang ating oras, Pam. Tanghalian na para sa amin, pero magstay ka pa ha. Yes. Kasi susunod na super balita sa tanghali. Ihatid po ni Sam Nelson sa kanipam ang mga pinakamainit na balita. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang po yan sa programang punong-puno na impormasyon at inspirasyon. Ito ang programang 3 taon nang binibigyan ng parangal ng Catholic Mass Media Awards bilang Best Business News. Ito ang DZBB, Super Serbisyo, Trabaho At negosyo. Labanan ng fake news. Dapat, totoo. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.